reaching out to everyone. Okay, patuloy pa rin tayo sa kabuuan ng ating palatuntunang Haplos Sambalos na inyong napapakinggan siyempre pa dito sa Radyo ng Bayan, RCFM 104.7 San Antonio. At nasa linya na ho ng ating communication si Station Commander Rabelo ng Police Station A ng Lungsod ng Olongapo. At nasa ganun ay maibigay sa atin ang detalye tungkol ho rito sa anong pangalan mo? Rems? Naka-tape? Sandali lang sir Naka-tape na? Okay. Sir, live tayo sa Ustream. Hindi ko ho nasabi sa inyo, just in case po sana na may internet po kayo dyan. Live ho tayo sa Ustream po at ito po ilalagay natin sa YouTube para sa detalye ng i-report natin sa ating mga listeners na kung saan ay para po makakuha sila ng tamang impormasyon dito ho sa nais nating malaman na sanhi ng pagpatay dito ho kay Engineer. Magandang umaga sir sa inyo. El Bambo po, of Radyo ng Bayan, Haplos Sambalos. Good morning sa inyo, sir. Magandang umaga po. Okay. At, okay ba? Malakas ba dyan sa natin? Rems? Malakas ba? Okay. Sir, gusto ko lamang, sir, kunin sa inyo ang buong detalye para ho dito sa kabuuan ng pagpatay kay Engineer. Is it Engineer Lim? Pwede po bang maibigay natin ang full name ni Engineer? Kaya po sa pwede na po yung Engineer Lim para po hindi po yung kasi nagpaan po ng investigation, na-file na po yung kaso, for filing na po. So pwede na po yung Engineer Lim muna po. Okay, so Engineer Lim. So siya po ay taga saan? Is it 25th Street? Hindi po ma'am, taga po siya. Isbak Harris po. Okay. So, yan o yung importante kasi nga po, ganyan po ang nangyari kung natatandaan nyo dito ho sa pagkakapatay kay Aika, Mojica, na kung saan sa pamamagitan ng ating isinagawang live interview sa Station Commander ng San Felipe na si Sir Bailon ay naintindihan ng mga mamamayan kung ano ang totoong usap-usapan na nangyari sa pagkakapatay kay Aika. At yan ho ay inilabas namin sa YouTube at ilang libo po yung nag-views para malaman lamang ang katotohanan. Ganon din po rito, gusto lang ho nating malaman kung ano ho yung, kasi may nagsasabi po 25th Street, may nagsasabi po, saan lugar po ba nangyari ang naturang pagpatay kay Engineer Lim? Nangyari po yun sa Harris, sa kanyang bahay, mabang yung kanyang pinapagawang bahay. May Isbak Olongapo City po. Okay. So, more or less, anong oras at kailan po nangyari ang nasabing pagpatay kay Engineer Lim? According to the witness po, at about 3 a.m. to 5 a.m. In between po sa mga ganong oras. Pakiulit sir ang oras? According to the witness po, at about 3 a.m. to 5 a.m. Okay, so pagitan ng alas 3 hanggang alas 5 ng madaling araw. Okay. Opo. So ano po yung base sa investigasyon, ano po yung lumalabas na cause ng naturang krimen? According to the witness, according to the investigation, the victim acquired or stab wounds on the head. Nandun po yung angel na something personal po yung naging. Okay. So ibig sabihin po ang motibo ay personal? Opo. Okay. Ano ba siya kasi nagkaroon ng heated argument according to the witness at that time. Okay, nagkaroon po ng pagtatalo between the victim and the suspect. Suspect, opo. Okay. So wala pong katotohanan na may narinig na mga putok? Ay, wala po. Negative kasi wala po. Yung may witness po nakarinig ng araw na yun. Nung madaling araw. Wala narinig ng putok at saka wala po rin nakita sa crime of the scene ng empty shell or anything according to the crime lab. Okay. So, base ho sa investigation, ano lamang ho yung mga nakuhang ebidensya na sinasabing krimen?
Yung nasa crime lab na po, nung yung SOCO, inocular inspection yung area and further investigation nila. Ang mga nakuha is yun, yung meron, yung ginamit na kutsilyo, then meron po rin nakitang baril, however, hindi siya pumutok. Okay. So, meron mang nakitang baril ay hindi ho ito naiputok. Hindi po siya naiputok. Okay. Sino po ang nagmamay-ari ng baril? Is it the victim or the suspect? According to the investigation, yung suspect po, yung victim po ang may-ari. Okay. So, ibig sabihin, siya po ang may-ari ng nasabing baril. Okay. Siya po. Opo. Parang pase lamang po si Ate Awan ho sa nasabing pangyayari dahil baril versus kutsilyo or knife. Ano ho? Opo. 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 So paano ho nangyari na hindi na sa angle niyo, paano hindi napaputok ang baril wherein yung suspect ay may hawak na patalim lamang? Is it naunahan po ang nasabing victim? Yun po ang lumalabas sa investigation na yung habang nagkakaroon sila ng argumento, naunahan po siya nung suspect. Dahil po yung baril niya malamang nakatago po sa isang lugar ng bahay niya na hindi niya agad makukuha. Okay. So hindi niya nakuha. Paano niya ho nakuha yung baril? Is it nakapasok pa ho upon stabbing? Ang stabbing incident nangyari po sa kwarto ng biktima. Also, Miss Jose, mali rin ho yung mga balita na nangyari sa labas ng compound. Ay, hindi po. Wala Opo. po. Hindi So, po. Miss Jose, ang nasabing suspect ay nakapasok pa ng bahay. Nakapasok po. Doon po nagkaroon ng argumento. Sa labas po yung argumento, then sabi ng witness, sinundan yung suspect. Sabi ng witness, sinundan yung suspect, yung victim papasok. Okay. So, ang stabbing incident nangyari po sa labas ng bahay. Sa kwarto na po. Sa kwarto na. So, ibig sabihin, nagkaroon ho ng commotion doon na ho sa loob ng bahay mismo. Doon na po sa loob nangyari yung sinabi pong insidente. Okay. So, since nakapasok pa ho at may witness, is it identified yung nasabing suspect? Identified po yung suspect. Okay. Is it, so lumalabas po, kakilala niya? Ako po. Opo. Pwede po bang malaman natin kung sino yung suspect? Pasensya na po for follow-up investigation po kasi yung for filing actually at large po yung tao. So, Okay, hindi po namin nirerespeto po Opo. natin yan. But anyway, ang tanong po ng Haplos Sambalos ngayon ay at large ho ang nasabing suspect. Opo. Okay. So, lumalabas ho na ang motibo ay Bali, nagkaroon po ng heated argument na according to the witness, allegedly pinagbibintangan nung kanyang amo, pinagbibintangan nung victim yung suspect. okay. So, Kaya something personal po. Yun po ang naging angle doon. okay. So, sige po sir. So, sa ngayon po ay nagsasagawa po kayo ng Operation Manhunt tungkol po rito sa nasabing suspect? Oo. Tapos nagagawa po kami, meron po kasi according sa batas po, pag magpasa reglementary period, the thing that we can do is to file it to the court. Then after, when the court already found probable cause with regards sa case, We have to wait for the warrant of arrest. Opo. Okay. Yun po ang proseso. Okay. Kaya pag mababa po, yun, mag-manhunt na siya. Yun nga po. So, ibig sabihin ay hintayin na po yung warrant of arrest. Antay na po. Okay. Nangyari po ito ng anong araw ulit? Have to check the details po pag sa spot Hindi po. report Kailan para po nangyari yung accurate. araw? Ngayong araw po, last Sunday po, Sunday. Last Sunday. Sunday nangyari. Opo. Ano po? Kaya, Ilang actually kahapon hindi natin tinakil yan dito sa aming programang Haplos Sambalos ng Radyo ng Bayan sapagkat gusto ko hong makuha ang full details and at the same time ongoing investigation kaya for sure wala pa ho kami masyadong makukuha sa inyo. Ano nga po? Opo. At ngayon po sir, pwede po ba malaman kung saan po ngayon ang labi ni Engineer Lim?
Yun po yung hindi ko maano dahil hindi pa kami hindi inaayos pa namin dokumento sa investigasyon. So, hindi pa namin naano kung saan po siya na nung pamilya. Kasi yung pamilya na-turn over na rin po sa kanila kung saan nila gustong ipalibing. Okay. So, sige po at hopefully po ay nakakalungkot po naman po yung pangyayari sapagkat alam niyo ho, dagdag problema sa peace and order Opo. ng lungsod ng Opo. Olonga po ang pangyayari. Pero sabi nga ho natin, it's beyond our control. Ano ho? Yung mga ganyang Opo, pangyayari, hindi man natin gusto pero nangyayari dahil hindi man natin pwedeng bantayan lahat ng mga kilos ng mga bawat tao. Ano po? Opo. At Opo. saka yun nga po ang sabi namin is something personal in nature na hindi naman po namin malalaman kung mag-aaway kayo o hindi. Yes. Something na hindi po mapiprevent ng peace and order and PNP of Olongapo City, ma'am. Opo. Sa mga ganyang bagay, sir, ang aming himpilan at ang haplos ng balos, hindi ko kami nagbibigay ng mga komento against the policeman or DPNP dahil hindi naman natin ho gusto yan, hindi po ba? Opo. At sabi nga natin, yan ho yung mga pangyayari na kung saan ay hindi naman natin alam na may mga alitan, may mga, Yes, hindi po ma'am. ba? Opo. And besides, Yes, ma'am. sa loob ng bahay nangyari. Yes, ma'am. Yes, Opo, ma'am. wala naman siyempre pulis sa loob ng bahay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo. Naintindihan po natin yan at umasa po kayo na kami naman po, kaya naman po kami nagsasagawa ng mga pagtatanong ay upang maibigay lamang ho natin ang tamang impormasyon at matigil yung mga usap-usapan na minsan ay taliwas sa katotohanan. Ang sa amin lamang naman ho ay makapagbigay tayo ng tamang impormasyon sa mga mamamayan na sa ganun po ay yung mga haka-haka at mga kung anong mga kuryenteng balita. Ang tawag ko namin dyan, kuryenteng balita dahil Yes, mali-mali ma'am. ang Opo. balita. So kaya ho Opo. kami ay nakikipag tulungan sa inyo na sa ganun po ay kung ano man ang maitutulong ng aming himpilan at ng palatuntunan ito ay willing po kami ano nga uli. So at least alam niyo ho, yan ho yung detalye na nakuha ho natin kay yan ho yung nakuha ho natin detalye no kay Sir Rabelo. Rabelo Sir, po. kailan po Rabelo. kayo nagsimula diyan as station commander sa Presinto 1? I assume post last week po nung July 22 po. July 22. Okay, that's why kanina ho nakailang tawag ho ako kay Police Superintendent Leasing and thank you very much sa kanya dahil siya ho ang nagbigay sa akin ng inyong phone number. And besides, Yes, medyo nahambalos ko ho kanina, hindi naman ho kayo kung hindi yung sumagot ho sa akin sa telepono. At sapagkat naka-onboard po ako nang tumatawag ako, hindi ho nila maibigay yung inyong cellphone number. At it seems na lumalabas parang hindi ho nila alam. Sabi ko, paano kung in case of emergency? Kasi ang tagal namin naghihintay para malaman namin yung inyong contact number. But anyway, thank you very much sir sa information at sa pagpapaunlak ninyo na kayo po ay ma-interview namin. Ano man po ang may tutulong ng aming himpilan at ng pahayagang pangmasa. Very much welcome po kayo sir. AOL Bambo po ang nagpapasalamat sa inyo para sa ibinigay niyo pong panahon. Ano po? Sa pag-upo niyo po ay asahan niyo po na katuwang nyo ang aming himpilan at ang pahayagang pangmasa sa anumang maitutulong para ho sa peace and order ng ating lungsod ng Olonga po. Meron pa po kayong naisip parating, sir? Yun lang po. Ako naman, itong akin naman pong cellphone, pwede niyo tawagan na ito. Tapos with regards naman po sa peace and order, pipilitin naman po namin na yung mga bagay na kayang i-prevent, ma-prevent with our capacity at sa mga lugar ko naman po, pinipilit ko rin naman po na matulungan lahat ng humingi ng tulong. Sa inyo naman po, at pwede niyo po akong tawagan anytime. Talaga lang po na, kasi po ako rin po ang chief ng anti-illegal drugs, kaya medyo hindi ilag po yung mga tao ko na ibigay yung number ko. Okay. Pero ngayon po na nakuha nyo, ako naman po anytime tutulong rin po pag may kailangan po kayo. Okay. Thank you very much, sir. At umasa po kayo na kami ay katuwang po ninyo para po sa ikalulutas ng anumang krimen at anumang serbisyo publiko na pwede ho naming maisagawa. Ano po? Sir, one more question. Saan po kayo galing before na kayo ay ma-assign dyan sa Station 1? Before ma'am, I am currently concurrent ako ng chief
Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Force. Yun rin po ang hawak ko ngayon. Bali, 2 unit po ang hawak ko ngayon. Okay. Before that, sir, saan kayo? Sa Kamkabal? Before that, ano po ako, deputy ako sa Station 3 and nag-deputy rin ng Station 6. Okay. Deputy So, Station Commander. of course, magkakilala na po pala tayo ng personal. Ganun po ba yun? Medyo Opo. Dahil madami rin po. iba't ibang station po kasi. Anyway, nagkikita po tayo. Hindi nyo lang ho natandaan ng... Sige po. Opo. Opo, But opo. anyway, thank you very much, sir. At once again, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Opo.